Isang nakabibinging tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa semento, sinundan ng isang malakas na dagundong ng bumabagsak na metal. Iyon ang dalawang tunog na pumunit sa abalang katahimikan ng hapon sa Barangay Sta. Esperanza. Para kay Maricela Reyes, o Siren gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ang mga tunog na iyon ay hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Naramdaman niya ang marahas na pagyanig ng food cart na nagsilbing kanyang munting negosyo at buhay. Napakapit siya sa gilid nito para hindi matumba, at sa isang iglap, ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang nasirang kabuhayan, kundi dalawang pangalan. Liu! Luna, sigaw niya, ang boses ay naglalaman ng takot na tila kumukurot sa kanyang puso. Mabilis niyang nilinga ang paligid. Ang kanyang mga mata ay nagpagalagala, hinahanap ang kambal na anak ng kanyang yumaong matalik na kaibigan. Nakahinga siya nang maluwag nang makita niya ang mga ito sa gilid ng kalsada. Ligtas, nakatingin sa kanya na may pag-aalala sa kanilang mga batang mukha. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Nang ibinalik niya ang kanyang tingin sa pinangyarihan ng gulo, ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng umaalimpuyong galit. Ang kanyang kikainan ni Elara, ang food cart na ipinangalan niya sa ina ng kambal, ang nag-iisang alaala at pangakong natitira sa kanya, ay wasak. Ang gilid nito ay yupi, ang mga salamin ay basag, at ang mga lalagyan ng pagkain na maingat niyang inihanda kaninang madaling araw ay nagkalat sa kalsada. Ang pinaghirapan niyang pansit, ang adobo na paborito ng mga suki, at ang mainit na sabaw ay walang awang humalo sa alikabok ng kalsada. At ang dahilan ng lahat ng ito? Isang itim at makintab na sasakyang militar. Malaki, marangya, at tila isang halimaw na lumamon sa kanyang munting pangarap. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas ang isang peres ng itim at makintab na combat boots. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng malinis at plansadong uniporme ng sundalo. Sa balikat nito ay may ranggong kapitan. Ang kanyang buhok ay maiksi at maayos, at ang kanyang mukha na pahinto sa paghinga si Siren nang makita niya ito. Isang mukhang tila hinulma ng isang bihasang iskultor, matangos na ilong, makakapal na kilay, at mga labing may perpektong hugis. Ngunit para kay Siren, ang gwapong mukha na iyon ay mukha ng kapahamakan. Lumapit ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Miss, okay ka lang ba? May nasaktan ba sayo? Ang boses nito ay malalim at kalmado, ngunit sa pandinig ni Siren, ito'y parang langis na lalong nagpasiklab sa apoy ng kanyang galit. Tinuro niya ang nagkalat na pagkain at ang yuping sasakyan gamit ang nanginginig na daliri. Okay. Sa tingin mo ba okay ako, sir? Idiniin niya ang salitang sir, na maihalong pang-uyam. Tingnan mo ang ginawa mo. Iyan ang kabuhayan ko. Iyan ang ipinapakain ko sa mga bata. I'm sorry, miss. Aksidente ang nangyari. Nawala ng preno ang sasakyan, paliwanag ng kapitan, papalapit pa rin sa kanya. Hayaan mong bayaran ko ang lahat ng danyos. Bayaran, tumawa si Siren ng mapakla. Akala mo ba lahat ng bagay na dadaan sa pera? Ang tiwala ng mga suki ko, mababayaran mo ba? Ang pagod ko, mababayaran mo ba? Sa bawat salitang binitiwan niya, lalo siyang lumalapit sa lalaki, handang harapin ito. Ngunit sa kanyang paghakbang, hindi niya napansin ang isang piraso ng yuping metal sa daan. Natapilok siya at nawalan ng balanse. Inaasahan na niyang babagsak siya sa matigas na semento, ngunit sa halip, dalawang malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Napasubsob ang mukha niya sa matipunong dibdib ng kapitan. Naamoy niya ang kanyang pabango, isang halimuyak na amoy lalaki, malinis at nakalilito. Itinulak niya ang sarili palayo, ngunit muli siyang nawala ng balanse. Sa pagkakataong iyon, pareho silang natumba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang sila'y bumabagsak, ang kanilang mga mukha ay nagkalapit. At nangyari ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ni Siren. Ang mga labi ng kapitan ay dumampi sa kanyang mga labi. Iyon ay hindi isang tunay na halik. Isa lamang iyong aksidente, isang panandali ang pagdampi ng mga labi na dulot ng gulo at grabidad. Ngunit para sa isang segundo, ang mundo ni Siren ay tumigil sa pag-ikot. Naramdaman niya ang init, ang di inaasahang lambot. Ang galit sa kanyang puso ay panandali ang napalitan ng pagkalito. Isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan, isang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang segundong iyon ay mabilis na naglaho.
Nang matauhan siya at makita ang gulat sa mga mata ng kapitan, ang pagkalito ay naging purong galit. Sino ang lalaking ito para halikan siya, aksidente man o hindi, matapos wasakin ang kanyang buhay? Bago pa man makapagsalita o makakilos ang kapitan, kumilos ang kanyang katawan batay sa likas na instinct. Itinaas niya ang kanyang kanang tuhod at buong lakas na itinama sa sikmura ng lalaki. Aray, daing ng kapitan habang napahawak ito sa kanyang tiyan, hirap na huminga. Mabilis na tumayo si Siren, pinagpagan ang kanyang damit na para bang inaalis ang anumang bakas ng lalaki sa kanya. Tinuro niya ito habang nakahandusay pa rin sa sahig. Huwag na huwag kang lalapit sa akin, banta niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kahihiyan. Kinuha niya ang kamay ni Leo at Luna at mabilis na lumayo, iniwan ang kapitan na namimilipit sa sakit sa gitna ng kalsada, sa gitna ng wasak niyang pangarap. Kinabukasan, maagang nagising si Siren. Ang puso niya ay mabigat pa rin. Pinagmasdan niya ang labas ng kanyang maliit na apartment. Ang yuping food cart ay nakaparada sa gilid, isang malungkot na paalala ng nangyari kahapon. Paano siya magsisimula ulit? Saan siya kukuha ng pera para ipaayos ito? Ang kanyang maliit na ipon ay sapat lang para sa pagkain at upa nila sa susunod na linggo. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Elara. Para sa kambal. Habang nag-iisip siya, isang anino ang tumabon sa kanya. Napatingala siya, handang sigawan kung sino man ang nang-istorbo sa kanya. Ngunit natigilan siya. Nakatayo sa harap niya ang lalaking sumira ng kanyang araw kahapon, si Kapitan Santiago, Tiago del Fierro. Wala na ang kanyang marangyang sasakyan. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong, at may daladalang isang kahon ng mga gamit pangkumpuni. Ang mukha niya ay seryoso, walang bakas ng ngiti, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sayo, babayaran ko ang lahat ng danyos, sabi nito sa mahinang boses. Kung ayaw mong tanggapin ang pera ko, hayaan mong ako na mismo ang mag-ayos nito. Tiningnan siya ni Siren mula ulo hanggang paa. Ang pag-aalok nito ay tila isang insulto. Isang sundalo, isang kapitan, mag-aayos ng kanyang kawawang food cart. Umiling siya, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalo na mula sa isang tulad mo. Miss! Umalis ka na, putol niya sa sasabihin nito, ang boses ay malamig at walang emosyon. Umalis ka na bago pa may masamang mangyari sa'yo. Tinalikuran niya ito at pumasok sa loob ng bahay, isinara ang pinto ng may kaunting diin. Sumandal siya sa likod nito, pinakikinggan ang katahimikan sa labas. Umaasa siyang aalis na ito. Ngunit ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang isang tunog na nagpatindig ng kanyang balahibo, ang tunog ng martilyo na pumupukpok sa metal. Ang tunog ng martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa yero ay tila mga dagang kumakalkal sa loob ng bungo ni Siren. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi siya makapaniwala sa katigasan ng ulo ng lalaking iyon. Matapos niyang ipagtabuyan, matapos ang kahihiyang idinulot nito, naroon pa rin ito sa labas, kumikilos na tila pag-aari nito ang lugar. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Naroon nga si Kapitan Tiago, nakatalikod sa kanya. Hinubad na nito ang kanyang t-shirt, at ngayon ay nakikita niya ang malapad nitong likod na nababasa ng pawis sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga braso nito ay matitipuno, at bawat pukpok ng martilyo ay nagpapakita ng lakas at kontrol. Hindi ito kilos ng isang mayaman na sanailang mag-utos. Ito ay kilos ng isang taong sanay sa pisikal na gawain. Sa isang sulok, nakasalansan ang mga bagong yero, tabla, at iba pang materyales na hindi niya alam kung saan nanggaling. Isang nakakainis na parte ng kanyang isip ang umamin, mukhang alam na alam ng kapitan ang kanyang ginagawa. Bastos, bulong ni Siren sa sarili. Bastos at makapal ang mukha. Lumipas ang maghapon. Pilit na hindi pinansin ni Siren ang ingay sa labas. Nagluto siya ng tanghalian para sa kambal, tinulungan sila sa kanilang mga takdang aralin, ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik sa lalaking nasa labas. Isang lalaking estranghero na bigla na lang pumasok sa kanilang buhay at ngayon ay inaayos ang pinsalang siya rin naman ang may gawa. Bakit? Ano ang kailangan nito? Walang taong gumagawa ng isang bagay ng walang kapalit. Iyon ang aral na itinuro sa kanya ng buhay. Bandang hapon, habang nagwawali si Siren sa loob ng bahay, narinig niya ang mga hagigikan ni Leo at Luna.
Nawala ang mga bata sa kanyang tabi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang dumungaw sa bintana, at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nilapitan ng kambal si Tiago. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko, umiinom ng tubig mula sa isang botelya. Si Leo, ang mas malakas ang loob sa dalawa, ang unang lumapit. Sinundan naman ito ni Luna, na medyo nahihiya pa at nagtatago sa likod ng kanyang kapatid. Ngumiti si Tiago sa kanila. Isang ngiti na tila nagpabago sa kanyang seryosong mukha, nagbigay liwanag dito. Hello, sabi nito sa malumanay na boses, ibinaba ang kanyang sarili para magpantay ang kanilang mga mata. Anong pangalan ninyo? Ako po si Leo, sagot ng bata. Siya naman po si Luna. Mula sa bintana, kitang-kita ni Siren ang lahat. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang lalaking ito, ang aninong ito na pilit niyang itinataboy, ay kinakausap na ngayon ang kanyang mga kayamanan. May kinuha si Tiago mula sa isang paper bag na nakasabit sa gilid ng food cart. 2 pirasong mainit na turon. Gusto ninyo, alok niya. Nagkatinginan ang kambal pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng kanilang bahay, tila humihingi ng pahintulot mula kay Siren. Umiling si Siren kahit alam niyang hindi siya nakikita ng mga bata. Huwag, sigaw ng kanyang isip. Huwag ninyong tanggapin. Ngunit ang tukso ng matamis na turon ay masyadong malakas para sa dalawang bata. Dahan-dahan silang lumapit at tinanggap ang alok ni Tiago. Habang kumakain, nagsimula ng magtanong ang kapitan. Tungkol sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga paboritong laro. At ang kambal, na karaniwang mahiyain sa mga hindi kakilala, ay masayang sumasagot. Ang huling kumitil sa pagtitimpi ni Siren, ay nang iabot ni Luna ang isang bulaklak na gawa sa papel kay Tiago, isang bulaklak na magkasama nilang ginawa kagabi. Tinanggap iyon ni Tiago na may ngiti sa labi, at maingat na isinuksok sa kanyang bulsa, na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Siren. Ang eksenang iyon, isang lalaking nakauniporme na nakikipaglaro sa mga bata, ay dapat sanang maging isang masayang tanawin. Ngunit para sa kanya, isa itong bangungot. Isang paalala ng sarili niyang nakaraan. Isang paalala ng isa pang sundalo, ang sarili niyang ama, na nangako ring babalik ngunit hindi na kailanman nagpakita. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa ospital, 7 taon na ang nakalilipas. Nakahiga si Elara sa puting kama, ang balat ay maputla, ang paghinga ay mababaw. Hinawakan ni Siren ang kamay ng kaibigan, isang kamay na dati puno ng buhay, ngayon ay malamig na. Sa tabi ng kama ay 2 duyan, kung saan mahimbing na natutulog sina Leo at Luna. Siren, bulong ni Elara, ang boses ay halos hangin na lang. Ang mga anak ko ipangako mo sa akin. Tumulo ang luha ni Siren. Pangako, Elara. Aalagaan ko sila. Ituturing ko silang sarili kong anak. Umiling si Elara, isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Protektahan mo sila. Huwag mong hahayaang saktan sila lalo na ng mga taong katulad niyan. Hindi na binanggit ni Elara ang pangalan, ngunit alam ni Siren kung sino ang tinutukoy nito. Ang lalaking nangako ng mundo kay Elara, ngunit iniwan din ito nang malaman nitong nagdadalang tao ito. Ang pangakong iyon ay bumalik sa kanya ng buong buo. Protektahan sila. Iyon ang kanyang misyon. At ang lalaking nasa labas, sa kabila ng kanyang kabaitan, ay isang banta. Ang mga sundalo, para kay Siren, ay simbolo ng pang-iiwan. Ng mga sirang pangako. Hindi na niya napigilan ang sarili. Buong tapang siyang lumabas ng bahay, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Huminto siya sa harap ni Tiago at ng kambal. Leo, Luna, pasok, utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Agad na sumunod ang dalawa, takot sa tono ng kanilang itita Siren. Iniwan nila ang kapitan na nakatayo, nag-iisa. Hinarap ni Siren si Tiago. Pinilit niyang huwag tingnan ang halos tapos ng ayusin na food cart. Salamat sa tulong mo, sabi niya, ang bawat salita ay tila lason sa kanyang dila. Pero tapos na. Pwede ka nang umalis? Tumingin si Tiago sa kanya, pagkatapos ay sa food cart, at pabalik sa kanya. May bakas ng lungkot sa mga mata nito. Hindi pa tapos ang pagpipintura. Ako na ang tatapos, mariing sagot ni Siren. Hindi ko kailangan ng tulong mo.
Hindi namin kailangan ng tulong mo. Natahimik si Tiago. Tinitigan siya nito ng matagal na para bang sinusubukang basahin ang nasa loob ng kanyang isip. Sa huli, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Tumango ito ng dahan-dahan. Okay, sabi lang nito. Kinuha nito ang kanyang t-shirt at mga gamit at walang lingon likod na naglakad palayo. Pinanood siya ni Siren hanggang sa maglaho ito sa kanto. Isang pakiramdam ng tagumpay ang dapat niyang maramdaman. Ngunit wala. Ang tanging naroon ay isang malaking kahungkagan sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa bahay at nakita ang kambal na malungkot na nakaupo sa sopa. Umalis na siya, tita, tanong ni Leo. Tumango lang si Siren. Napabuntong hininga siya at binuksan ang luma nilang ihisi para maaliw ang mga bata at ang sarili niya. Isang news program ang nakaere. At doon, isang breaking news ang lumabas sa screen. Isang babaeng reporter ang nagsasalita, ang kanyang mukha ay seryoso. Isang malakas na bagyo ang inaasahang tatama sa Kalakhang, Maynila sa susunod na mga oras. Pinag-iingat ang mga residente sa mga mabababang lugar, partikular na ang mga barangay na malapit sa ilog, kabilang na ang Barangay Esta Esperanza, na nasa ilalim ng banta ng malawakang pagbaha. Napatingin si Siren sa labas. Ang dating maaliwalas na langit ay bigla na lang dumilim. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, dala ang amoy ng paparating na ulan. At sa isang iglap, ang kahungkagan sa kanyang dibdib ay napalitan ng purong takot. Nakatayo si Kapitan Santiago, Tiago Del Fierro sa tabi ng bintana ng kanyang opisina sa kampo, pinagmamasdan ang unti-unting pagbuhos ng malakas na ulan. Madilim ang langit, tila nakikidalamhati sa bigat na nararamdaman niya. Ang mga salitang binitiwan ni Siren kanina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Bawat salita ay tila isang matulis na bagay na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan. Ginawa niya ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. Inayos niya ang nasirang food cart, pilit na ibinabalik ang ngiti sa mga labi ng kambal. Ngunit sa bawat hakbang niya palapit, tila lalo lang lumalayo si Siren. Tila isang pader na bakal ang nakaharang sa pagitan nila, isang pader na hindi niya kayang sirain. Napabuntong hininga siya. Marahil ay tama ito. Marahil ay dapat na siyang tumigil. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga mata ng kambal, ang kanilang mga tawa, isang kakaibang damdamin ang kumukurot sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng responsibilidad. Isang pakiramdam ng pag-aalala. Inilipat niya ang channel ng TV sa kanyang opisina. Ang balita tungkol sa bagyo ang laman ng lahat ng istasyon. At nang marinig niya ang pangalan ng Barangay Esta Esperanza bilang isa sa mga lugar na may mataas na banta ng pagbaha, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang sistema. Esta Esperanza. Ang lugar kung saan nakatira sina Siren. Ang kanilang maliit na apartment ay nasa isang eskinita, sa isang mababang lugar na madalas bahain kahit sa konting ulan lang. Paano pa kaya ngayon na may bagyo? Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Idinyal niya ang numero ng isa sa kanyang mga tauhan na nakabase malapit sa lugar. Sarmiento, utos niya, ang boses ay seryoso at mabilis. Ay monitor mo ang sitwasyon sa Barangay Esta Esperanza. I-report mo sa akin ang level ng tubig kada 15 minutos. Yes, sir. Lumipas ang isang oras. Ang ulan sa labas ay lalo pang lumakas. Ang hangin ay humahampas na sa mga bintana. Bawat tawag ni Sarmiento ay nagdadala ng mas masamang balita. Sir, hanggang tuhod na po ang baha sa labas ng eskinita nila. Sir, hanggang baywang na po. Mabilis ang pagtaas. Sir, hindi na po mapasok ng ordinaryong sasakyan ang lugar. Hindi na mapakali si Tiago. Ang imahe ni Siren at ng dalawang bata na nakakulong sa kanilang maliit na bahay habang tumataas ang tubig sa paligid ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang kanyang pag-aalala ay mas matindi pa sa kahit anong panganib na hinarap niya sa gitna ng labanan. Ang pag-aalalang ito ay hindi na tungkol sa tungkulin o sa pagbabayad pinsala. Ito ay personal. Ihanda mo ang military truck, utos niya sa kanyang sarhento. Pupunta tayo sa Esta Esperanza. Pero sir, delikado na po doon. Utos ko yan, sigaw ni Tiago, isang bagay na bihira niyang gawin.
Kinuha niya ang kanyang jacket at mabilis na lumabas. Wala siyang pakialam sa panganib. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang makarating sa kanila. Habang nagmamaneho si Tiago sa gitna ng rumaragasang baha, halos wala na siyang makita sa kapal ng ulan. Ang militar na truck lang ang tanging sasakyan na kayang suungin ang ganito kataas na tubig. Bawat metro na kanilang tinatahak ay isang pakikipaglaban sa kalikasan. Sa loob ng kanilang apartment, yakap-yakap ni Seren ang nanginginig na sina Leo at Luna. Ang tubig ay mabilis na pumapasok sa ilalim ng kanilang pinto. Una hanggang bukong-bukong lang. Pagkatapos, umabot na sa kanyang mga binti. Ang kuryente ay nawala na rin, kaya ang tanging liwanag nila ay mula sa isang kandilang malapit ng maubos. Tita Seren, natatakot po ako, bulong ni Luna, ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Seren. Huwag kang mag-alala, baby, sagot ni Seren. Pilit na pinatatag ang kanyang boses, kahit siya mismo ay nanginginig na sa takot. Hindi tayo pababayaan. Dito lang si tita. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sinubukan niyang tumawag sa rescue hotline, ngunit laging abala ang linya. Nakulong sila. Walang paraan para makalabas. Pinagsisihan niya ang pagiging matigas ang ulo kanina. Sana pala ay hindi na niya pinaalis ang kapitan. Sana. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Seren! Siren, buksan mo ang pinto. Ang boses na iyon. Kilalang-kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na kanina lang ay pilit niyang itinataboy. Si Tiago. Nanginginig ang mga kamay ni Siren habang binubuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang basang-basa na si Tiago, ang kanyang damit ay tumutulo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tara na, sabi nito, walang paligoy-ligoy. Kailangan na nating umalis dito. Sa unang pagkakataon, hindi na nakipagtalo si Seren. Ang pagdating ni Tiago ay parang isang sagot sa kanyang mga dasal na hindi niya namalayang binibigkas pala. Tumango siya. Mabilis silang kumilos. Binuhat ni Tiago si Luna, habang si Leo naman ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Si Seren naman ay sumunod sa likod, bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at gamot. Maingat silang lumusong sa madilim at malamig na tubig baha. Ang lakas ng agos ay muntik nang magpatumba kay Seren, ngunit isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso at inalalayan siya. Ang kamay ni Tiago. Pagdating nila sa labas ng eskinita, isang malaking military truck ang naghihintay sa kanila. Itinulong sila ni Tiago na makaakyat. Sa loob, may ilang pamilya na ring na-rescue. Dinala sila sa isang kalapit na eskwelahan na ginawang evacuation center. Ang lugar ay maingay at puno ng mga taong tulad nila, mga taong nawala ng tirahan dahil sa bagyo. Agad na inasikaso ni Tiago ang kanilang kalagayan. Kumuha siya ng tuyong kumot, mainit na pagkain, at isang pwesto kung saan sila maaaring magpahinga. Habang pinapakain niya ang kambal ng mainit na lugaw, tahimik lang na pinagmamasdan ni Seren ang bawat kilos ng kapitan. Ang pag-aalala sa mukha nito. Ang pag-aalaga nito sa kambal. Ang paraan ng pagpunas nito sa mga labi ni Leo. Lahat ng iyon ay dahan-dahang tumutunaw sa yelo na bumabalot sa kanyang puso. Nang makatulog na ang kambal, magkatabi silang naupo ni Tiago sa isang sulok, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Salamat, basag ni Seren sa katahimikan. Ang salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig, ngunit alam niyang kailangan niya itong sabihin. Kung hindi ka dumating Tumingin si Tiago sa kanya. Wala yon. Trabaho ko to. Umiling si Seren. Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Nagkaroon ng isa pang sandali ng katahimikan. Pinagmamasdan ni Seren ang mahimbing na natutulog na kambal, ang kanilang mga dibdib ay payapang tumataas baba. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, nakaramdam siya ng tunay na kaligtasan. Isang kaligtasan na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang nakaupo sila roon, isang sundalo ang lumapit kay Tiago. Bata pa ito at tila bago lang sa serbisyo. Sumaludo ito. Sir, sabi nito sa malakas na boses, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Magandang gabi po. Napansin ko lang po, sir, kamukhang-kamukha po ng kapatid ninyo na si Sir Miguel yung batang lalaki. Ang buong mundo ni Seren ay biglang huminto. Ang pangalan. Miguel.
Ang pangalang iyon na isinumpa ng kanyang kaibigan. Ang pangalang iyon na dahilan ng lahat ng sakit. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon kay Tiago, na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkagulat at hindi maipaliwanag na emosyon. Ang hangin sa paligid nila ay biglang bumigat. Ang init mula sa kumot ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang pader na nagsimula ng matunaw sa puso ni Siren ay muling nabuo, mas mataas, mas matibay at mas malamig kaysa dati. Ang pangalang Miguel ay parang isang kidlat na tumama sa pinakatahimik na sulok ng isipan ni Siren. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa evacuation center ay naglaho. Ang iyak ng mga bata, ang usapan ng mga matatanda, ang tunog ng ulan sa yero, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang pangalang paulit-ulit na umuulit sa kanyang utak. Miguel. Miguel Del Fierro. Ito ang pangalan ng demonyo sa kwento ng buhay ni Elara. Ang pangalan ng lalaking nang iwan. Ang ama ng kambal. Ang init ng pasasalamat na nagsisimula ng mamuo sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig, naging isang bloke ng yelo. Ang maliit na tiwalang unti-unting umuusbong ay nadurog na parang babasaging salamin. Tumingin siya kay Tiago, at ang mukha na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay nagmistulang mukha ng isang manloloko. Anong sabi niya? Tanong ni Siren, ang kanyang boses ay nanginginig at halos pabulong, ngunit may talim na kayang humiwa. Ang batang sundalo, na hindi na malayan ang bigat ng kanyang mga salita, ay ngumiti pa. Si Sir Miguel po, ma'am. Kapatid po ni Captain. Magkamukha po sila, lalo na nung bata pa si Sir. Hindi na pinansin ni Tiago ang kanyang tauhan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Siren. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, ang pagkawala ng kulay, ang panlalaki ng mga mata, at ang paglitaw ng isang pamilyar na ekspresyon, galit, na maihalong takot at pagkasuklam. Serenity. Simula ni Tiago, ang boses ay nag-aalangan. Totoo ba iyon? Putol ni Siren. Ang kanyang boses ay tumaas na, hindi na pabulong. Ang ilang mga ulo ay nagsimula ng lumingon sa kanilang direksyon. Kapatid mo si Miguel? Hindi agad nakasagot si Tiago. Ang kanyang katahimikan ay isang dagundong na umalinggaw sa pandinig ni Siren, isang kumpirmasyon na mas masakit pa kaysa sa isang direktang ki. Sagutin mo ako, sigaw ni Siren, at sa pagkakataong ito, tumayo na siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Napilitang tumayo na rin si Tiago. Siren, mag-usap tayo. Huwag dito. Ngunit huli na ang lahat. Para kay Siren, ang buong lugar ay naging isang entablado, at silang dalawa ang mga pangunahing tauhan sa isang dula ng pagkakanulo. Kaya pala, tumawa siya ng mapakla, isang tawang walang bahid ng saya. Kaya pala ang lahat ng ito. Ang pagbangga. Ang pag-aayos ng food cart. Ang pagligtas sa amin. Lahat pala ay isang malaking palabas. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Tiago na parang mga sampal. Hindi totoo yan. Hindi yan palabas. Hindi. Hinakbang ni Siren palapit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sabihin mo sa akin, Kapitan. Santiago, ano pa nga ba ang apelyido mo? Huminto siya, hinahayaang mabitin sa hangin ang tanong, isang tanong na alam na niya ang sagot. Del Fierro, hindi ba? Kapatid ka ng walang hiyang lalaking sumira sa buhay ng kaibigan ko. Sa pagbanggit ng apelyidong Del Fierro, isang pamilyar na pait ang bumalik sa dila ni Siren. Iyon ang apelyidong kinamumuhian ni Elara. Ang apelyido na ipinangako niyang ilalayo sa kambal. At ngayon, ang apelyidong iyon ay nakatayo sa kanyang harapan, nakasuot ng uniforme ng kabaitan at pag-aalala. Siren, pakiusap, pakinggan mo muna ako, pakiusap ni Tiago, sinusubukang abutin ang kanyang braso. Mabilis na umiwas si Siren na para bang ang kamay nito ay apoy na papaso sa kanya. Huwag na huwag mo akong hahawakan, sigaw niya. Lahat ng ito, planado. Tama. Ipinadala ka para hanapin kami, para kunin ang mga bata. Iyon naman talaga ang gusto ninyo, hindi ba? Ang kunin sila mula sa akin. Ang kanyang sigaw ay umalinggaw sa buong evacuation center. Lahat ng mata ay nasa kanila na. Ang mga bulungan ay nagsimula ng marinig. Ngunit wala nang pakialam si Siren. Ang sakit ng pagkakanulo ay masyadong matindi. Ang pakiramdam na nalinlang siya,
na ang kahinaan niya ay ginamit laban sa kanya, ay sumusunog sa kanyang kalooban. Hindi ganyan, Siren, giit ni Tiago, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hinanap ko kayo. Matagal na. Dahil sa responsibilidad. Dahil sa konsensya. Pero ang lahat ng nangyari sa pagitan natin ang pagtulong ko totoo yon. Totoo, muling tumawa si Siren. Walang totoo sa mga taong may apelyidong Del Fierro. Mga manloloko kayo. Pare-pareho kayo ng kapatid mo. Tinalikuran niya si Tiago at mabilis na lumapit sa natutulog na kambal. Dahan-dahan niyang ginising ang mga ito. Leo, Luna, gising na. Aalis na tayo, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Nagising ang mga bata, naguguluhan at inaantok. Tita! Saan po tayo pupunta? Tanong ni Leo. Babalik na tayo sa bahay, sagot niya, kahit alam niyang imposible iyon. Ang mahalaga ay makalayo sila sa lalaking ito. Sinundan sila ni Tiago. Siren, saan kayo pupunta? Baha pa sa labas. Delikado. Humarap si Siren sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit. Mas delikado ka. Mas delikado kayo. Akala ko iba ka. Akala ko pero isa ka lang sa kanila. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang mukha ni Tiago. Ang mukhang minsan ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kilig, ang mukhang minsan ay nagparamdam sa kanya ng kaligtasan. Ngayon, ang tanging nakikita niya ay ang anino ni Miguel Del Fierro. Ang anino ng isang pamilyang sumira sa buhay ng mga taong pinakamamahal niya. Kinuha niya ang kamay ng kambal at hinila sila palayo. Halika na! Siren, sandali, tawag ni Tiago, ang boses ay nagmamakaawa. Hindi ganyan ang iniisip mo, Siren. Pakinggan mo ako. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papalayo sa lalaki, papalayo sa kasinungalingan. Naghanap siya ng isang maliit at masikip na pwesto sa kabilang dulo ng gih, kung saan maaari silang magtago. Umupo sila roon, at niyakap niya ng mahigpit ang kambal, na para bang iyon ang tanging paraan para protektahan sila mula sa mundo. Isinara niya ang pinto ng kanilang pansamantalang espasyo, isang espasyong binuo mula sa mga karton at lumang kumot. Ngunit hindi ito sapat para harangan ang boses ni Tiago na nagmamakaawa mula sa labas. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi nito kayang burahin ang imahe ng mukha ni Tiago na puno ng pagsisisi. Ang pader na kanyang itinayo ay muling nakatindig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung sino ang kanyang ikinukulong sa labas o kung siya ba ang bilanggo sa loob. Nakatayo si Tiago sa labas ng maliit na espasyong ginawa ni Siren, tila isang dayuhan sa sarili niyang mundo. Ang mga pader na gawa sa karton ay manipis, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay kasing tibay ng pader ng isang kuta. Ang bawat salitang binitiwan ni Siren kanina ay parang mga bala na tumama sa kanya, at ang bawat isa ay nag-iwan ng sugat. Mga manloloko kayo. Pare-pareho kayo ng kapatid mo. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit. Ikinumpara siya sa kapatid niyang si Miguel. Sa buong buhay niya, sinubukan niyang maging kabaligtaran ni Miguel. Habang si Miguel ay pabaya at palaging nasasangkot sa gulo, si Tiago ay naging responsable. Habang si Miguel ay tumatakbo palayo sa kanyang mga obligasyon, si Tiago ang laging humaharap sa mga ito. Ngunit para kay Siren, pareho lang sila. Iisa lang sila sa ilalim ng anino ng apelyidong Del Fierro. Napabuntong hininga siya. Ang galit ni Siren ay may basehan. Kung siya man ang nasa kalagayan nito, marahil ay ganoon din ang kanyang mararamdaman. Ang pagkakanulo ay isang laso na mahirap alisin sa sistema. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Siren, isang takot na hindi lang para sa sarili nito, kundi para sa kambal. At ang takot na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para subukang muli. Dahan-dahan siyang lumapit sa improvised na pinto. Hindi siya kumatok. Alam niyang hindi siya pagbubuksan. Sa halip, umupo siya sa sahig, isinandal ang kanyang likod sa karton na pader, sapat na malapit para marinig siya sa loob. Siren, simula niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero sana pakinggan mo ako. Kahit hindi mo ako paniwalaan, pakinggan mo lang. Natahimik siya sandali, nag-iisip kung paano sisimulan ang isang kwentong puno ng sakit at pagkukulang.
5 taon, pagpapatuloy niya. 5 taon ko na kayong hinahanap. Simula nung nalaman kong may mga anak si Miguel. Hindi ko alam ang buong kwento sa pagitan nila ni Elara. Ang tanging alam ko lang ay umalis si Miguel at may naiwan siyang responsibilidad. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang isang alaala. Isang gabi sa mansyon ng mga Del Fierro, ilang buwan matapos umalis si Miguel. Nakatayo si Tiago sa harap ng kanyang ama, si General Ricardo Del Fierro. Ang hangin sa loob ng malawak na library ay malamig at mabigat. Hawak ng general ang isang sobre. Nalaman ko mula sa aking mga koneksyon, sabi ng general, ang boses ay kasing tigas ng bakal. Ang babaeng iyon, si Elara, ay nanganak. Kambal. Dugo ng Del Fierro. Hindi nakaimik si Tiago. Ang kapatid mo ay isang kahihiyan, pagpapatuloy ng general. Ngunit ang mga batang iyon ay responsibilidad natin. Sila ang tagapagmana. Hanapin mo sila, Santiago. Iyon ang utos ko. May parte sa loob ni Tiago na gustong tumutol. Ang paraan ng pagsasalita ng kanyang ama tungkol sa mga bata, tila mga bagay, mga kasangkapan, hindi mga tao. Ngunit ang pagiging sundalo niya, ang pagiging anak, ay nanaig. Masusunod po, sagot niya. Pinilig ni Tiago ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang alaala. Hindi niya maaaring sabihin kay Siren ang tungkol sa utos na iyon. Hindi niya maaaring sabihin na ang unang motibo niya ay hindi purong konsensya, kundi isang obligasyong ipinataw sa kanya. Ang pagsasabi niyon ay parang paglalagay ng gasolina sa nag-aalab ng apoy. Kaya pinili niyang sabihin ang kalahati ng katotohanan. Ang pamilya namin hindi kami perpekto, sabi niya, ang bawat salita ay tila isang pag-amin sa kasalanan. Naging pabaya kami. Naging pabaya ako. Dapat ay mas naging mahigpit ako kay Miguel. Dapat ay mas inalam ko ang nangyayari sa buhay niya. Pero hindi ko ginawa. At iyon ang pinakamalaking pagsisisi ko. Huminga siya ng malalim. Nung una, ang paghahanap sa inyo ay tungkol sa responsibilidad. Tungkol sa pagtatama sa mali ng kapatid ko. Gusto kong siguraduhin na okay kayo, na hindi kayo naghihirap. Pero nung nakilala kita, Siren, nung nakita ko kung paano mo alagaan ang mga bata ng buong puso, nagbago ang lahat. Naramdaman niya ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Ang pag-aayos ko ng food cart, ang pag-aalala ko nung bumagyo, hindi yon parte ng isang plano. Totoo iyon. Totoo ang lahat ng iyon. At kung may kasalanan man ako, iyon ay ang hindi ko pagsasabi sa iyo ng totoo mula sa simula. Natakot ako, Siren. Natakot akong kapag nalaman mo kung sino ako, itataboy mo ako. At iyon nga ang nangyari. Sa loob ng munting espasyo, nakaupo si Siren sa sahig, yakap pa rin ang kambal na muling nakatulog. Naririnig niya ang bawat salitang binibitawan ni Tiago. Ang bawat salita ay parang mga batong ibinabato sa pader na kanyang itinayo. Ang ilan ay tumatalbog lang, ngunit ang ilan ay nag-iiwan ng maliliit na bitak. Ang kanyang galit ay naroon pa rin, matindi at nag-aalab. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may ibang emosyon na nagsisimulang lumitaw, pagkalito. Ang boses ni Tiago ay hindi tunog ng isang taong nagsisinungaling. Ito ay tunog ng isang taong nasasaktan. Nasasaktan tulad niya. Pwede bang totoo ang sinasabi nito? Pwede bang ang isang Del Fierro ay magkaroon ng konsensya? Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isang parte ay gustong maniwala, gustong kumapit sa posibilidad na hindi lahat ay kasinungalingan. Ngunit ang kabilang parte, ang parte na nasaktan at natuto, ay sumisigaw na huwag magpadala. Ang mga Del Fierro ay manluloko. Iyon ang katotohanang alam niya. Nanatiling tahimik si Siren. Hinintay niya ang susunod na sasabihin ni Tiago. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Marahil ay sumuko na ito. Marahil ay umalis na. Isang maliit na kirot ng pagkabigo ang kanyang naramdaman, isang bagay na mabilis niyang iwinaksi. Lumipas ang ilang oras. Nang humupa na ang ulan at nagsimula ng bumaba ang tubig baha, pinayagan na ng mga otoridad na umuwi ang ilang mga residente. Isa na si Siren sa mga unang nagpa siyang umalis. Gusto na niyang makalayo sa lugar na ito. Gusto na niyang makalayo kay Tiago. Habang nag-aayos siya ng kanilang mga gamit, isang opisyal mula sa lokal na pamahalaan ang lumapit sa kanya. May dala itong isang mahaba at kulay brown na sobre. Kayo po ba si Igres Maricela Reyes? Tanong ng opisyal.
Tumango si Siren, nagtataka. May nag-iwan po nito para sa inyo. Kinuha ni Siren ang sobre. Ito ay gawa sa mamahaling papel, at ang kanyang pangalan ay nakasulat sa magandang calligraphy. Walang pangalan ng nagpadala. Ngunit sa itaas na kaliwang sulok, may isang logo na nakatatak, ang logo ng isang kilalang law firm sa Makati. Nanginginig ang mga kamay ni Siren habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay isang makapal na papel na may letterhead ng nasabing law firm. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga salita ay formal at legal, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Sa ngalan ng aming kliyente, si General Ricardo Del Fierro, ipinapaalam po namin ang kanyang intensyon na formal na makilala at magkaroon ng karapatan sa pagbisita sa kanyang mga apo, sina Leo at Luna Del Fierro. Nabitawan ni Siren ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang lumutang pababa, sumasayaw sa hangin bago tuluyang bumagsak sa basang sahig. General Ricardo Del Fierro. Ang ama. Ang punot dulo ng lahat. Ang lahat ng sinabi ni Tiago kanina, ang kanyang mga pakiusap, ang kanyang mga pagsisisi, lahat ay naglaho na parang bula. Ito pala ang totoong plano. Si Tiago ang pain at ito ang patibong. Ang maliit na bitak sa pader ng kanyang puso ay muling nagsara. At ngayon, ito ay hindi na pader na gawa sa yelo. Ito ay pader na gawa sa purong galit at pagkasuklam. Pinulot ni Siren ang sulat mula sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag, pinalakas ng isang galit na napakatindi at napakalamig. Tinitigan niya ang pangalan sa papel, General Ricardo Del Fierro. Ang pangalang iyon ang huling piraso sa puzzle, ang nag-iisang ebidensya na nagpatunay sa lahat ng kanyang mga hinala. Ang mga salita ni Tiago kanina, ang kanyang boses na puno ng pagsisisi, ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tunog ng purong kasinungalingan. Isang magaling na pag-arte. Isang perpektong pagganap mula sa isang sundalong sinanay hindi lang para lumaban, kundi para manlinlang. Ilang minuto siyang nakatayo roon, hawak ang sulat na parang isang hatol. Ang pagkalito sa kanyang puso ay wala na. Ang pag-aalinlangan ay naglaho na. Ang tanging natitira ay isang malinaw at nakakapasong katotohanan, niloko siya. Ginamit siya. At ang pinakamasakit sa lahat, muntik na siyang maniwala. Nakita niya si Tiago sa di kalayuan, kausap ang ilang mga sundalo, nagbibigay ng mga utos para sa paglilinis ng lugar. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Para sa iba, siya ay isang bayani, isang leader. Ngunit para kay Siren, isa siyang ahas. Isang ahas na may magandang balat, ngunit may kamandag sa bawat pangako. Naglakad siya palapit dito. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat hakbang ay may layunin. Hindi niya ininda ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mundo niya ay lumiit sa kanilang dalawa lang. Naramdaman ni Tiago ang kanyang pagdating. Lumingon ito, at nang makita siya, isang bahid ng pag-asa ang sumilay sa mga mata nito. Isang pag-asang mabilis na mamamatay. Siren, sabi nito, hahakbang sana palapit. Itinaas ni Siren ang kanyang kamay para pigilan ito. Hindi niya kailangan ng isa pang kasinungalingan. Hindi niya kailangan ng isa pang pag-arte. Walang salitang binitiwan, itinapat niya ang sulat sa mukha nito. Ang logo ng law firm ay malinaw na nakikita. Ang pangalan ng general ay tila isang sumpa. Nakita ni Tiago ang sulat at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang pagkagulat, ang pagkabigla, ang mga emosyong iyon ay totoo. Ngunit para kay Siren, huli na ang lahat. Sino siya? Tanong ni Siren, ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Kliyente ng law firm. General Ricardo Del Fierro. Kaano-ano mo siya? Hindi makasagot si Tiago. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Sasagutin kita, pagpapatuloy ni Siren, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tatay mo siya, hindi ba? Ang general. Ang makapangyarihang pinuno ng pamilyang Del Fierro. Tumango si Tiago, isang halos hindi mapansing paggalaw, ngunit para kay Siren, iyon ay isang malakas na pag-amin. Ang galing, pumalakpak si Siren ang dahan-dahan, isang palakpak na puno ng pang-uyam. Ang galing ng plano ninyo. Ipadala ang mabait at gwapong anak para paikutin ang isang hamak na tindera. Kunin ang tiwala niya, ang simpatsya niya.
At kapag nakuha na, saka ipapadala ang sulat. Ang legal na banta. Ibinato niya ang sulat sa dibdib ni Tiago. Magkano ang bayad sa iyo ng ama mo para lokohin ako, kapitan? Sapat ba para sa konsensya mo? Siren, hindi ganyan, sabi ni Tiago, ang boses ay basag. Wala akong alam dyan. Sa sulat na iyan. Ama ko siya, pero... Pero ano, putol ni Siren. Huwag mo nang ituloy. Pagod na akong makinig sa mga kasinungalingan mo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napakatindi, tila isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak. Ang sakit ay hindi lang dahil sa panloloko. Ang sakit ay dahil sa katotohanang may isang parte sa kanya, isang maliit at hangal na parte, na umasa. Umasa na baka sa pagkakataong ito, iba na. Umasa na baka si Tiago na ang sagot. Ngunit isa lang din pala siyang tanong na walang tamang sagot. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, sabi ni Siren, ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang pilit niyang pinipigilan. Pinaniwala mo ako na may pakialam ka. Pinaniwala mo ako na naiba ka. At ako namang tanga, muntik nang maniwala. Tinalikuran niya si Tiago. Ang bawat hakbang palayo ay parang paghakbang sa mga nagbabagang uling. Ang sakit ay pisikal. Nararamdaman niya ito sa kanyang lalamunan, sa kanyang dibdib, sa kanyang kaluluwa. Siren, mag-usap tayo. Pakiusap, narinig niyang sigaw ni Tiago mula sa likuran. Hindi na siya lumingon. Hindi na pwede. Bumalik siya sa kanyang pwesto. Mabilis niyang kinuha ang maliit nilang bag, hinila niya sina Leo at Luna na naguguluhan pa rin. Tita, saan na naman po tayo pupunta? Tanong ni Luna, ang mga mata ay nag-aalala. Yumuko si Siren at hinalikan ang noo ng dalawang bata. Magbabakasyon tayo, mga anak, sabi niya, pilit na humingiti kahit ang kanyang puso ay durog na durog. Punta tayo sa isang lugar na malayo. Isang lugar na tahimik. Mabilis siyang naglakad palabas ng evacuation center, papalabas sa gulo, palayo kay Tiago. Wala siyang plano. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan nilang makalayo. Kailangan niyang tuparin ang pangako niya kay Elara. Ilang minuto matapos silang makaalis, bumalik si Tiago sa pwesto kung saan niya iniwan si Siren. Ang kanyang puso ay kumakabog. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin ang totoo, ang buong katotohanan, kahit na anong mangyari. Ang tungkol sa utos ng kanyang ama, ang tungkol sa kanyang pag-aalinlangan, lahat. Ngunit pagdating niya, wala na sila. Ang maliit na espasyong binuo mula sa karton ay walang laman. Ang natitirang kumot ay nakatupi sa isang tabi. Ang tanging naiwan ay ang malamig at basang sahig, at ang sulat mula sa law firm na nakakalat pa rin doon. Pinulot niya ang sulat at kinuyom ito sa kanyang palad. Isang galit na hindi niya pa naramdaman dati ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Galit hindi kay Siren, kundi sa kanyang ama. Sa kanyang pamilya. Sa kanyang apelyido. Tinawagan niya ang numero ni Siren, ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ulit. At ulit. Ngunit wala. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isang tauhan. Hindi niya ito pinansin. Mabilis siyang tumakbo palabas ng ife. Ang isip ay blanko maliban sa 3 pangalan. Siren. Leo. Luna. Nawawala sila. At kasalanan niya ang lahat. Ang unang ginawa ni Tiago paglabas ng evacuation center ay tawagan ang kanyang ama. Ang galit sa kanyang sistema ay isang apoy na hindi mapigilan. Habang nagriring ang telepono, kinuyom niya ang kanyang kamao. Ang papel mula sa law firm ay nayuyupi sa loob nito. Santiago, sagot ng boses sa kabilang linya. Ang boses na iyon, kalmado, makapangyarihan, at puno ng kontrol, ay lalo lang nagpasiklab sa kanyang galit. Bakit ninyo ginawa iyon? Tanong ni Tiago, hindi na nag-abalang magbigay galang. Ang sulat. Bakit kayo nagpadala ng sulat nang hindi ko alam? Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Dahil masyado kang mabagal, anak. Ilang buwan mo na silang natagpuan, ngunit hanggang ngayon ay wala ka pang nagagawa. Akala ko ba'y sundalo ka? Ang isang utos ay dapat sinusunod ng mabilis at walang tanong.